Si Senator Panfilo Lacson, mga kababayan, ay may sinasabi. Ito ho ay patungkol sa West Philippine Sea. Ako ho ay naniniwala dito sa pahayag po ni papuntang senador. Malakas din po si Senator Lacson, mga kababayan. Ako din ho ay naniniwala na tatamaan yung mga pro-China na mga tumatakbo po na mga kandidato ho, mga kababayan. Sabi ni Senator Ping Lacson, maski sino pa ang bully, no? Lacson trust PH leader, no? To defend sovereignty. Kahit tayo ang nambubuli diyan, kumbaga, ididepensa pa din natin yung ating teritoryo. Actually, wala naman pong pambubuli ang Pilipinas eh. Ang pambubuli ho lagi, mga kababayan, ay nandoon po sa China. Baka nakakalimutan ng iba na halos dalawang napakalalaki ho na mga barko ng China. Pinagitnaan yung napakaliit na barko natin kasi magde-deliver po ng supply para po doon sa BRP Sierra Madre. Ayaw po nila yun, mga kababayan. Kaya binomba nila ng water cannon yung barko ng Pilipinas. Namihasa po kasi sila, mga boss chief sir, na nung panahon ni dating Pangulong Duterte ay sumusunod doon sa bawal kumpunihin yung BRP Sierra Madre, mga kababayan. Kaso po, nakalimutan yata nila na ang presidente po ay napapalitan sa Pilipinas kada 6 na taon. Kaso, ang presidente po ngayon, mga kababayan, pro-Pilipinas, no? Hindi pro-China. 100% pinagtatanggol ang ating katubigan, ang ating teritoryo. Yun yung hindi uubra ngayon. Yung pambubuli po ng China, mga bossing. Kasi pumapalag ang ating presidente. At isa din po yan ang naging dahilan, mga kababayan, kung bakit nakakakuha ng respeto ang ating Pangulo sa mga kakamping. Ikaw ba naman, sino ang hindi hahanga sa isang presidente na talagang patuloy, no? Patuloy na ipinagtatanggol ang ating karapatan sa ating mga teritoryo. Mga bossing, di ba? Kaso, yung dating Pangulo, ang laki na ng tsansa niya na maipagtanggol, na mabawasan sana, no, yung pressure para sa mga susunod na henerasyon, para sa susunod na presidente. Kaso po, hindi ginawa. Bakit po? Bakit po nasabi ni Mark Ramos yun, mga boss? Kasi di ba, saktong pagkatapos nung panunungkulan ni Pinoy, siya namang labas nung pagkakapanalo natin sa UNCLOS. Sakto naman, nakakatapos lang ng eleksyon at kakapanalo lang ho ng dating Pangulong Duterte. Kaya nga nasabi niya, di ba? At nanalo siya sa pagkapangulo dahil nga mag-jet ski ho siya papunta doon sa West Philippine Sea. Tayo naman ho, mga kababayan, hindi naman po tayo ganun ka-gullible na literally na natin yung sinabi niya na, naka-jet ski si Duterte, pupunta doon. Hindi. Ang ibig sabihin nun, mga kababayan, ay ang pagdepensa, no, sa ating teritoryo. Ang tanong, nakita ho ba natin yon sa dating Pangulong Duterte? O hindi? Parang wala, no? Parang status quo lang, no? Kung ano yung napagkasunduan na dati, ganyan na lang yan. Biruin mo hawak mo na yung arbitral ruling. Di ba? Isisigaw mo na lang, kami ang nanalo sa ruling na to. Pag narinig ho yan ng ating mga kapitbansa o ng mga kapitbahay nating mga bansa, susuporta ho sa atin yan, mga bossing. No? Lalakas po ang ating suporta, lalo na po sa ating mga kapitbahay. Ginawa ho ba ng dating Pangulong Duterte? Wala Hindi. Sa halip, ang may narinig ho ako, mga kababayan, na kumbaga,
mag-ano na lang tayo, mag-joint exploration na lang tayo. Joint exploration, 60 sa Pilipinas, 60% sa Pilipinas, takwa rin sa aming China, pero kami ang kikilos. Siguro ang kapalit ay wag mo nang isigaw yung arbitral ruling nila, no? Wag mo nang sabihin yan. Oh, nananalo kayo sa UNCLOS. Kawawa tayo, mga bossing. Pero yung mga mangingisda natin dati, kinukuhanan ng kanilang mga huli. Yun po ba yung leader na siguro ho kung 12 taon manunungkulan o mananatili ang isang presidente sa posisyon, mga kababayan, siguro baka po yung Palawan, no? Idinidepensa na din natin. Baka po yung Palawan ngayon, mga kababayan, baka po nagpapaliwanag na din tayo kung bakit sa atin yon, which is hindi naman po dapat, no? Ngayon no, mga boss chief mo sir, tingnan niyo po yung China, may bago silang naratibo patungkol po sa Palawan. Gusto nilang ipamukha sa buong mundo na ang Palawan po ay kanila. Base po doon sa mga sinaunang panahon. Yung 9 dash line nila, dati ganun lang Ngayon, sinakop na yung Palawan, umikot na din. Nakita nyo ho yung pambubuli nila? Tapos maririnig natin sa ating mga kapwa Pilipino na mga DDS, okay naman ang China. Hindi naman tayo binubuli. Sabi ni Bato de la Rosa yun. Diba? Binuli ba tayo ng China? Hindi naman daw. Pero tayo yung nanalo sa UNCLOS, pero yung bahagi na yon tinatayuan. Hindi ba pambubuli yun? Hindi ba pambabastos sa Pilipinas yun? Bato de la Rosa. Tapos may maririnig pa tayo, isang tumatakbo senador. There is no such as West Philippine Sea daw ho, mga kababayan. Bayan! Paano na ang bansang Pilipinas? Paano na yung mga nagbuwis buhay para hindi lang po masakop ni katiting o ni isang dangkal ng bayan natin? Tapos makakarinig ka sa mga DDS, no? Matatapang naman kayo, Mark Ramos Matatapang naman kayong mga sumusuporta kay BBM. Kayo na lang ibala sa kanyon. Una na lang kayo, sa front line naman kayo. Kung ako ho, mga kababayan, kung mangyari yan at mabibigyan ako ng pagkakataon, bakit hindi? No? Para sa bayan natin. Yung mga bayani natin, ibinuwis yung kanilang buhay na kahit alam na nila na ito na siguro ang katapusan ko. Gulok lang ang dala ko, tapos mga rifling mahahaba yung dala nun. Malaki ang tsansa na matege ako. Pero gagawin ko to para sa susunod na henerasyon. Pero tayo yung sumunod na henerasyon, mangyayari ulit, kung sakaling mangyayari, saan tambak naman pala yung duwag sa atin? Sa pangunguna ho ng mga DDS. No? Bahala kayo dyan, kayo lumaban dyan. Paano naman yung susunod sa ating henerasyon, mga kababayan? Yung mga magiging anak ng anak ninyo o mga apo ninyo, okay lang sa inyo, batukan ng mga Chinese. Pilipino ka ha, makulit ka ha. Nasa loob ng Pilipinas, okay lang sa inyo yun. Hindi, dapat hindi. No? Bilang mahal ninyo yung mga anak ninyo, magiging apo ninyo, yung mga susunod na henerasyon na kaduktong ng dugo ninyo, dapat hindi kayo papayag ng ganon. Di ba? Mga bossing, dapat panatilihin natin na tayo ang may karapatan sa Pilipinas, panatilihin natin na tayo ang siga sa Pilipinas. Atin to, bayan natin to. Tapos ganun lang. Kasi malakas si China, hindi tayo ubra doon. Ganun din ho dati, mga kababayan. Panahon ng Kastila, gulok lang ang dala ng ating mga
bayani. Rifle sila. Oh, yung gulok kailangan mo pang lumapit ha para para tegihin yung kalaban. Eh yung rifle malayuan po. Pero ano, umatras ba yung ating mga bayani? Hindi. Kaya nga tayo nabubuhay ng ganito. Di ba? Kaya tayo nabubuhay ng malaya. Hmm. Kasi dahil po sa mga bayani natin. Ngayon, tapos tayo naman, sabi ng mga DDS, kayo na lang lumaban dyan. Biglang ganun na. Paano naman po yung susunod nating mga henerasyon? Di ba, Pambansang Nanay Survivor, tignan mo, napapakorek si Pambansang Nanay. Oh. Rogelio Makalipay, shoutout sa iyo.